Samantala, dako naman muna tayo ngayon sa Senado. Ito'y kaugnay po ng isinasagawang confirmation hearing ng Commission on Appointments. At nakatutok po doon ang aming kasamang si Sam Ramirez live. Magandang hapon sa inyo, Kirby. At kanina nga lang bago mag-lunch time ay natapos na itong confirmation hearing nila Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman at ni Justice Secretary Laila De Lima. Kanina ay irekomenda ng Committee on Labor, Employment and Social Welfare ng Commission on Appointments si Secretary Dinky Soliman, habang ito namang Secretary Laila De Lima ay hindi pa nairecommend dahil humiling itong si Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano na magkaroon ng isa pang hearing dahil hindi siya nakadalo dito sa pagdinig ng Committee on Justice and Judicial Bar Council para kung i-deliberate nila kung mairecommend ba nila itong si Justice Secretary De Lima. At bago tayo magpunta dun sa mga details, bigyan na natin ng konting background ng ating mga kababayan hinggil dito sa trabaho ng Commission on Appointments at kung ano ba ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution, meron kapangyarihan ang ating Pangulo na mag-nominate o mag-appoint ng mga cabinet members or ambassadors at iba pang opisyalis ng pamahalaan. Ngunit nariyan ang Commission on Appointments, isang constitutional body upang masiguro na hindi maaabuso ang kapangyarihang ito. At gaya nga ng aking nabanggit kanina ay nairekomenda na ng Committee on Labor, Employment and Social Welfare itong si Secretary Dinky Soliman, pero nilinaw ni Congressman Estrella III, ang chairperson ng nasabing komite, na hindi nila ipepresenta sa plenary session dito sa Senado si Secretary Soliman para sa confirmation naman ni Senate President Franklin Drilon na siyang nagsuserve na chairperson nitong Commission on Appointments. At dako naman tayo dito sa deliberation kanina na naganap kay Justice Secretary Laila De Lima. Alam mo, Kirby, kung napanood nyo dun sa ating live coverage kanina, medyo naging mainit yung exchange nung nagsalita itong si Sandra Cam, ang presidente ng Whistleblowers Association of the Philippines. Kanya kasing ino-oppose itong pagno-nominate kay Justice Secretary Laila De Lima. Out of the three oppositors dito kay De Lima, si Sandra Cam lamang ang nagpunta dito sa hearing upang personal na harapin si De Lima at sabihin kung bakit siya nag-oppose sa kanyang nomination. At ilan nga lamang sa mga nabanggit niya dahilan ay incompetent raw si Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang posisyon noong chairperson ng Commission on Human Rights, at hindi rin daw niya na-actiona ng ilang kaso at ilan pang mga issues kagaya nung na-raise na rin ni Sandra Cam, yung kasamahan nila dito sa Whistleblowers Association nung si Makilala. Siya, kung matatandaan nyo, siya yung nagbunyag nitong mga anomalya at mga nagaganap na korupsyon dito sa Bureau of Corrections. At sinabi nga ni Sandra Cam na hindi sila satisfied sa naging aksyon ni Justice Secretary Laila De Lima. Pero Kirby, isa siguro sa mga pinakamabigat na akusasyon na sinabi ni Sandra Cam ay yung pagpanig daw o pagpabor ni Justice Secretary De Lima dito kay Janet Lim Napoles, dahil kung matatandaan nga natin ay bumisita pa itong si De Lima sa ospital ng Makati dahil nga sinabi na rin ng abogado ni Janet Lim Napoles na si Attorney Bruce Rivera na willing na mag-tell all itong si Napoles, kaya napabisita dito si Justice Secretary Laila De Lima. Pero ang sinabi nga ni Cam ay lumalabas na parang medyo ni De Lima. Pero depensa naman ni De Lima, parang nasa position siya ng and I quote, damned if I do and damned if I don't. Ibig sabihin nun parang kung kumilos man siya, may mga sasabihin din against her, at kung hindi naman siya kumilos ay may mga sasabihin din naman laban sa kanya. So mas pipiliin na lang daw niya siguro na kumilos at ipagpatuloy itong investigasyon sa pork barrel scam. At ulitin ko lang, Kirby, para malinaw, si Justice Secretary De Lima ay hindi pa na-recommend nung Committee on Justice and Judicial Bar Council, kaya't next week ay magkakaroon ulit ng pagdinig hinggil dito sa kanyang confirmation. Samantala naman si Secretary Soliman naman ay nairekomenda pero hindi naman siya makakapunta sa plenary session mamaya dito sa Senado. At yan ang latest mula dito sa Senado. Back to you, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Sam.